Oh my God, why I'm talking Tagalog? I know. So, ganito pala guys ang breakfast ni Austin. Meeting sa work. Ayan guys, ang ganda ng aming backyard. Sabi ni Austin na rain clouds daw, kaya ganyan ang color. Pero ang ganda. Ayan oh. Guys, meron kaming mga pomegranate dito sa aming backyard. Hindi ko sure kung ready na ba yan. Tatanong ko muna kay Austin. Pero yan, dito lang din ako nakatikim ng ganito. Na prutas. Hi guys! Happy Tuesday! So today, paalis na ngayon si Austin papunta sa work. Dahil kahapon yung off niya at saka nung Sunday nga is kakabalik lang niya sa Texas. So ayun, kahapon hindi din kami masyado na nakapag-vlog dahil ayun, madami nga din kaming mga inayos, inasikaso. Ayun, nung gabi is nag-laundry naman ako ng mga ginamit niya nung Saturday. Tapos nagluto din ako ng meals niya para sa work niya. Tapos ngayon magbaback to reality naman siya. So yeah guys, maiiwan na naman tayo dito sa bahay dahil ayan, kailangan mag-work ni Mr. But yeah, we'll see you guys later. Bye bye. Here is our guy. I'm gonna miss you. Isang pamils natin kay Austin. So, siomai yung pinili niya. Sabi ko, i-microwave na lang para lumambot uli yung wrapper. Tapos, ito naman is mga boiled eggs. At ito pala, guys, ang aming lagayan. Polar pack. Maganda to, guys. And then yan, meron na din siyang spoon and fork here. Ready to go? I think so. You sure you don't want to bring me? There we have this. Oh. What do you do? Isa pa ulit. Ah, one more. Oh my God, why I'm talking Tagalog? I know. Hi guys! So, kakaalis lang ni Austin at ngayon nga is magluluto naman tayo. Hulaan niyo kung ano lulutuin ko. So, magninilaga na naman ako guys dahil nagustuhan ko yung last na nilaga ko. So, sabi ko, magdinilaga na lang uli ako this week para meron ding sabaw, hindi palaging dry yung kinakain ko. So, lalagyan ko lang uli siya nito. Super nagustuhan ko din to. Tapos, lalagyan ko siya ng potato. Tapos, hindi ko alam kung okay pa tong cabbage. Pero, titingnan ko mamaya. But yun, yung meat ko pala is pinapaano ko na. Pinapalambot ko na siya. Sinet ko yung timer for 1 hour. Siguro, pag malambot na siya ng 1 hour is, tsaka ko ilalagay yung mga pangsahog. Pag hindi pa, siguro, gagawin kong 1.5 hour. Tapos, naka-ano lang siya, naka-low heat para slow lang yung pag-cook niya. So, ayun guys, meron pala akong i-share sa inyo regarding sa aking bank account sa Pinas pa. So, wait lang. So, ayun nga guys, meron akong ikukwento sa inyo regarding sa bank account ko sa Pinas. So, ayun pala, bago ako umalis ng Pinas, papunta dito sa US is, hindi ko din winidraw lahat ng pera ko na nandoon sa bank account na yun dahil, ayun nga,
magagamit ko din siya dito pagdating ko nga dito. Para pag meron akong gusto, yun yung gagamitin ko na pang-order online, ganon. Dahil gumagana kasi siya. Nung nasa Pinas pa kasi ako, ganon din yung ginagawa ko pag nagpapadala ko ng mga regalo kay Austin na ino-order ko siya sa US na mga shops din. So, para hindi ma-block ng aking bank, hindi ako nagpaalam sa bank ko na pupunta nga ako dito sa US at ginagamit ko siya sa US na mga website. Isang ginagawa ko, sinesend ko yung money ko from that bank papunta sa GCash. Dahil nagka-cash in na lang ako sa GCash. Tapos yung GCash naman is meron siyang parang virtual, hindi ko super sure, parang American Express na virtual lang na card. So, yun yung ginagamit ko since before pa, nung parang starting 2018 ko kasi na-meet din si Austin. So, ayun, pag nag-order ako online ng pangregalo or whatsoever dito sa US, is yun yung ginagamit ko at wala naman ako naging problema. So, sabi ko, hindi ko na lang i-close yung bank account ko para pagdating ko dito is, pag meron akong gustong bilhin, is yun yung gagamitin ko. So, ayun na nga, for the past few months, bago ako nandito sa US, wala naman ako naging problema, ganun yung ginagawa ko. From that bank, i-send ko siya sa GCash. Tapos, pag naman naglalag out yung GCash, dahil parang maximum ng 90 days ata is maglalag out naman yung GCash para i-open mo uli siya using yung OTP. So, yung GCash na SIM card ko is iniwan ko sa kapatid ko para if ever man na mag-log out is bukas ko na lang sa kanya yung SIM card tapos isasend niya sa akin yung OTP. Ganun yung ginagawa ko at okay naman siya for the past few months. Tapos yung bangko ko naman is hindi nag-a-ask ng mga OTP that time. Ino-open ko lang siya using my account without yung mga OTP ganon. And then, parang March ata, nung gagamitin ko siya, parang March or April ata, nung tatry ko sana siyang gamitin uli para mag-order ako online is, ayun, hindi ko na siya ma-open dahil apparently, meron ng kailangang OTP na isa-send sa SIM card na ginamit ko para dun nga sa bangko ko na yun. At hindi ko siya ma-open dahil yung SIM card ko is dala ko dito at hindi ko na siya alam kung nasa saan dahil hindi na nga siya gumagana. Parang yung roaming ata pag naka-iPhone ka is, hindi ko super sure ha, pag naka-roaming, hindi ata gumagana yung roaming pag naka-iPhone ka. Hindi ko super sure kung ganun nga. Pero nung una kong pagpunta dito at yung ang SIM card ko na yun is naka-insert pa dun sa pinaka-phone ko is hindi na siya, wala na siyang mga signal and everything. So, hindi na din siya gumagana. So, ang ginawa ko, sinwitch ko agad siya sa US number ko. Tapos, ayun nga, wala naman ako naging problema. But then, nung i-open ko na nga, yung pinaka-bangko ko na yun, yung bank account ko na yun, is hindi ko na siya ma-open dahil kailangan daw ng OTP. So, ang ginawa ko is, dahil hindi ko pa naman super need, so sabi ko, hindi na lang muna ako bibili, ganun. So, meron akong nabasa na pag pala hindi ka naggawa ng transaction within 1 year, parang ang term ata is dormant na maleles yung money mo doon pag hindi mo siya ginalaw, walang transaction or whatsoever. So, parang maleles siya ng 300. Hindi ko super matandaan guys. Basta maleles siya ng maleles until sa ma-zero na yung account mo. So ayun, yun yung kinatakot ko na baka ma-zero na lang siya nang hindi ko siya nagagalaw. So ang ginawa ko is kinonta ko yung in-email ko, yung pinakabangko ko na yun, kung paano ko siya maaayos, kung pwedeng ipalit ko yung aking SIM card from Philippine SIM card to American SIM card na dahil nga yun na yung gamit kong phone number. Tapos, hiningan nila ako ng mga IDs dahil nga para proof na ako nga yun and
ang binigay ko is yung passport ko. Pero dahil nung nasa Pinas nga ako, yung bank account ko na yun is naka-single name pa. Ngayon is married name na ako. Tapos yung passport ko is from single name to married name na. So, ang ginawa ko, sinend ko parehas yung old passport ko at saka yung new passport ko. Tapos nanghihingi din sila ng proof ng pinaka-address dito sa US at saka parang pinaka-stamp na nagpunta ka nga dito sa US. So, sinend ko yung mga picture na yon. Tapos yun nga sa sa address ko, ang sinend ko is yung aking driver's license dito sa US na naka-married name na. So, ang ginawa ko, sinend ko yung single name ko na yung butas na passport na luma. Tapos yung new passport ko na naka-married name na siya. Tapos yung ang stamp nang nagpunta ako dito sa US that time. Tapos, sinend ko din yung aking driver's license na naka-married name, same dun sa new passport ko. Ayun, nag-intay ako ng few days, tapos nag-follow up ako. Hindi pa nila ako nare-replyan uli, and then nag-follow up uli ako, tapos yun, nare-replyan nila ako na hindi nga daw nila mapaprocess dahil yung aking mga IDs is hindi nagmamatch dun sa aking pangalan sa bank account ko dahil nga naka-single name pa yon. So, ang sabi nila, kailangan ko daw kontakin kung saan ko siya inopen, yung branch kung saan ko inopen yung aking bank account, which is sa BGC dahil doon ako nag-open nung nag-work pa ako. Tinry kong i-search kung paano sila makukontak. So, meron lang doon mga numbers na telephone number. So, tinry ko sa Verizon. Hindi ako i-allow na mag-call. Hindi ako ina-allow ng Verizon na mag-call international whatsoever. Hindi ko alam kung bakit. At hindi din alam ni Austin kung bakit. But, ang ginawa naman namin is, dahil nga mga telephone number, yung mga contact info dun sa na-search ko is, pinatawagan ko ngayon siya sa mga kapatid ko, sa kuya ko, at saka dun sa bunso naming kapatid. Una muna is pinatry ko dun sa bunso kong kapatid, dun sa bahay namin. Pinatawagan ko siya sa telepono at hindi siya nagre-ring, no service, ganun daw. 6 yung number at hindi siya lahat gumagana, guys. So, ayun, sabi ko, baka dahil ewan ko, siguro baka hindi gumana talaga sa bahay namin. So, ang ginawa ko, dahil nasa office that time, yung kuya ko, is dun ko sa kanya pinatawagan sa office nila. Tapos, tinuray nga din ng kuya ko at wala nga din daw nagre-ring. Hindi nga din daw parang no service, ganon. So, sabi ko, kailangan ko talagang ipilit na makahingi ako ng email kung paano sila makokontak. Dahil hindi ko nga siya ma-contact ng through phone. So, ang kailangan ko talaga is either sila yung magko-call sa akin or i-email ko sila. If meron man silang specific na email for that branch. So, yun yung hiningi ko dun sa pinaka-center na email nila. Kung meron akong pwedeng i-email, kung mabibigyan nila ako ng specific email for that certain branch. Tapos, ayun, tinry nila akong tawagan. Naka-silent yung phone ko, guys. Dahil nga sa time difference, parang tinry nila akong i-call ng 1:42 AM dito sa US. Tapos hindi ko nga siya nasagot. Parang 3 beses silang tumawag dahil naka-silent yung phone ko. Tapos, ayun nga, madaling araw din siya, guys. So, in-email ko ulit sila kinabukasan na sinabi ko, apologies, dahil hindi ko nga na-answer yung phone call dahil na din sa time difference. Tinanong ko ulit kung paano makukontak yung specific branch. At every time na nag-i-email ako sa kanila, syempre, dahil call center nga yun is, iba ng iba yung sumasagot sa akin. So, every email is iba yung tumutulong sa akin. So, kailangan ko na namang i-explain yung mga nangyayari every time na nag-i-email ako. So, second time is dahil nga tinanong ko uli sila, nag-email uli sila na hindi ko daw ina-answer yung phone call, na hindi daw nagre-ring. Dahil naman yun ang tinatry nilang tawagan is yung luma kong phone number na sa Philippine
SIM card pa, which is hindi na nga siya gumagana. So, sinabi ko na hindi na nga gumagana yung SIM card na yon. So, if they can call using this number na ginagamit ko ngayon dito na sa US is, ayun. Tapos, after that email, kanina lang madaling araw guys, is tumawag na sila na, may tumawag sa akin na, ayun nga, doon sa bangko ko na yon na, para daw maayos ko is, actually, super, kakagising ko lang nun dahil nga parang alas 1:30 uli sila tumawag guys ng madaling araw. So, kakagising ko lang nun at hindi ko alam kung anong tama ba yung mga pinagsasagot ko. Pero, sinabi nila sa akin, ang pagkakatanda ko is, sinabi nila sa akin na, in order daw para maayos ko yung aking bank account nga is mag-send na lang daw ako ng email sa ini-email ko, dun nga sa bangko ko na call center. Tapos, regarding dun sa pag-change name ko nga. So, para sila na daw yung magsasend ng nung email na yon dun sa specific branch na yon. So, super okay kung ganun. Tapos, sinabi ko na kung dun ba sa email is kailangan ko na ding ilagay na kailangan kong mag-change name to married name nga. Tapos kung kailangan ko na ding ilagay dun yung ako mag-change din ng SIM card ko from PH to US SIM card na nga. Sabi nila hindi daw dahil ganito pala yun guys. Pag kunwari magpapa-change name ka at saka marital status, ang gagawa nun is yung parang pinaka-specific branch kung saan mo siya inopen. But pag magpapapalit ka ng mga OTP SIM card is kailangan naman is yung pinaka parang call center dun sa specific. Yung ibang team naman pala yung gagawa nung sa pag-OTP ng change number to the new one nga. So, ayun guys, yung gagawin ko, hindi ko pa siya actually nako-compose. After ko magluto is ayun, magsesend na ako. Pero, ayun guys, super hirap din nga pala. Dahil hindi ko naman alam na magiging ganun nga. Dapat nag-expect na nga din ako na merong magiging changes na, syempre, for security purposes na din, hindi ko naman sila i-blame doon dahil, ayun, parang nga din for security, para mas safe is, ayun, mas okay nga na merong OTP, pero ayun, super hirap din. Parang nakailang email din ako sa kanila guys. Ayun, parang medyo mare-resolve na siguro, sana. Tinanong ko din kung ilang days ba bago maayos yung ganun. Sabi nila, depends daw siya sa pinaka-branch ng pinag-openan ko kung kailan nila ipaprocess. So, hopefully maayos. So, sa inyo guys na bago dito sa US, anong ginawa nyo dun sa inyong bank account? Pina-close nyo ba siya or niretain nyo lang din katulad nung sa akin? Dahil yung sa specific nga dun sa pinaka-bangko ko is medyo hassle siya dahil ayun nga, ganun yung nangyari. But still, hindi ko sila mabe-blame dahil for security purposes na nga lang din. Para na nga din sa safety ng pinaka-account. Iniisip ko kung isesend ko na lang ba yung pera na nandoon pa sa bank account ko na yon dito sa bangko ko dito sa US or isesend ko na lang siya sa bank account ng kapatid ko dahil super hassle nga din guys. At iniisip ko pa if ipapa-close ko na ba yung account dahil meron akong nabasa na parang medyo mahirap na daw mag-open ng account if ever man na may US citizen na dito. Yun yung one of the reasons kung bakit parang ayaw kong i-close yung account dahil baka mahirapan naman ako na mag-open uli ng account. Pero hindi ko alam sa ibang bangko ba kung ganun kahigpit. But we will see guys. Babalitaan ko kayo kung ano nangyari. Or if ever man na merong nakaka-relate sa akin na ganito yung nangyari is comment down below guys kung anong ginawa nyo. At kung mabilis ba siyang na-resolve dahil itong sa akin is medyo matagal na din. Medyo matagal ding process at super hassle nga din na parang paikot-ikot lang kami ng ginagawa at wala namang nare-resolve. But, ayun guys, sana hopefully maayos ko na siya. At yeah, mag-start naman ako magluto na guys. Meron pa akong 30 minutes para sa aking pork. So, ang gagamitin ko is yung pork spare ribs ko. Dihat muna ako dito guys.
Super hassle, no? I think that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. Bye-bye.